Ano kaya? Tatanggapin ko na kaya maging bayaran ako. Parang gusto ko na maging bayaran. Pag-isipan ko na. Saglit. Oo, nagdesisyon na ako. Gusto ko nang maging bayaran sa bawat video ko, guys. Magpapabayad na ako. Gagawin ko na rin ang aking YouTube videos magbabayad na ako. Magpapabayad na talaga ako. Kailangan ko kumita eh. Ayun. Oo, gagawin ko na nga. Bayaran na ako. Magpapabayad na ako. Para naman may panggastos ako sa internet. May pang palit ako dito sa cellphone ko na papaug-paug na. Para naman may pamerienda ako kasi napapagod din ako pag nabablog ako eh. Magpapabayad na ako, guys. Bayaran na ako ngayon. Si DIY KKB Informative ay bayaran na. Tungayan nyo po kung paano naging bayaran at sino-sino yung mga nagbabayad sa akin. I-reveal ko na po dito sa aking video. Take away. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So ngayon po ay meron po akong announcement na ang inyong abang lingkod na si DIY KKB Informative ay nagsimula ng magpabayad. Kasi kaya nagpapabayad na ako ngayon, guys. Mahirap eh. Kung mapapansin nyo yung mga ibang vloggers, bayaran po sila. So, medyo sabi ko, sa hirap din ng buhay, kailangan nating kumita rin dahil sa mga panggastos-gastos. Kagaya nga siyempre, ako, marami akong gastos. Kagaya nung aking internet, ang aking time para mag-vlog, at yung mga sarili ko rin pangangailangan. Alam nyo naman po ang inyong abang lingkod, wala na rin hanap buhay dahil ako isang PWD na rin. So ito, pa-vlog na lang tayo. At announcement po, ako po isang bayaran na. Kung sino po yung nagbabayad sa akin, ay itatapik po natin yan. So bago po yon na ibulgar ko kung sino yung mga nagbabayad sa akin kasi kailangan ko na rin magpabayad. At yun nga, yung ibang vloggers nagpapabayad na rin eh. So sa akin, hindi ko alam kung sino yung mga taong nagbabayad sa kanila. Wala na akong pakialam doon. Ang akin lang pong concern dito ay yung mga taong nagbabayad sa akin o magbabayad pa buwan-buwan para sa aking kita dito sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. So, ganun lang guys, kailangan din natin kumita eh. So, kung yung iba talagang daan-daan libo, yung iba nga binibigyan sila milyon-milyon, di ba? Ang inyong abang lingkod naman, maliit na vlogger lang po tayo. Pero very informative naman po yung ating mga pinalalabas dito sa ating YouTube channel. Dito sa DIY KKB Informative. Very informative naman po yung aking pinararating sa inyo. Maaaring yung iba ay hindi sang-ayon, yung iba naman sang-ayon, yung iba naman sinasabi nila nagkakaroon sila ng inspirational messages at learning sa aking mga vlogs dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, it's about time naman nakita nyo yung mga nagsimula tayo dun sa travel vlog ko at nagsimula akong ma-monetize that time tapos hanggang sa sinwitch ko siya sa pagiging political vlogger, which is kailangan ko rin naman magkaroon ng ambag sa ating inang bansang Pilipinas para tayo mag-vlog kung ano-ano nangyayari sa ating lipunan yan. So ang huling vlog ko nga po ay yung patungkol dun sa biyahe ko papunta sa Heart Center. So nag-travel ako, nag-angkas nga lang ako noon eh. Kasi wala namang pera yung ating abang lingkod na si DIY KKB Informative na sumakay ng sasakyan, kotse, wala naman akong sariling sasakyan. So sabi ko, ang dami ko ng gastos. Kahit na tayo nasa bahay lang,
at tayo'y nag-iipon para minsan makapaggala-gala tayo kagaya nangyari sa akin sa Baguio City. Gumala-gala ako kasi nakaka-stress po pag nasa loob lang ng kwarto. Alam po yan ng mga seniors, alam yan ng mga kapwa ko PWD na napakahirap manatili sa loob ng inyong silid sa inyong bahay. So ngayon, sabi ko, parang kailangan ko na magpabayad. Kasi nasasaktan na ako eh. Dahil sa, kumbaga, gastos-gastos, nakakatulong din naman yung aking mga anak. Pero gaya nga ng sabi ko, may sarili-sarili na rin silang responsibilidad sa buhay. Yung kanilang mga anak, yung aking apo. So overall, gaya nga ng ina-announce ko sa inyo, nagpabayad na po ako. Pumayag na ako magpabayad. Kasi kailangan natin kumita eh. Kailangan natin kumita. Nakakalungkot nga po talagang kailangan nating kumita at makipaglaban sa agos ng buhay dito sa ating mundong ginagalawan. So, okay. Sige, announce ko na kung sino mga nagbabayad sa akin. At baka parang hindi kayo magtaka. Ba, nagpapabayad na pala to si DIY KKB Informative. Opo, totoo po yan. Nagpapabayad na ako ngayon. So, isa-isahin ko po sa inyo kung sino yung mga nagbabayad sa akin. Revelation to. Talagang kailangan kong sabihin. Para na sa ganun, inform din kayo. Inform din kayo kung sino itong mga taong itong tumatanggap na ako ng bayad ngayon. Yung iba nga, tumatanggap na rin ng bayad. Bakit ako? Ako wala naman akong trabaho. So, ayun nga, na-monetize tayo noon. Tapos na-demonetize. So, wala akong mga ads noon. At, bagay, tayo hindi nagpapabayad talaga noon. Pero ngayon, ito na ang i-reveal ko sa inyo kung sino-sino yung mga nagbabayad sa akin buwan-buwan. Pero ngayon lang ako nag-start eh. Hindi pa ako nakakatanggap ng bayad doon, yung sa payroll nila. So, unang-una, ang magbabayad sa akin, ito na, number 1. Ang magbabayad sa akin ay, dapat ko ba sabihin to? Reveal to? Bagay, bayaran na ako ngayon eh. Hindi pa lang ako nakakatanggap ng pera pa sa ngayon. Siguro, after a month, siguro, tsaka nila ibibigay sa akin yung bayad sa akin ng mga taong pinili kong magbayad sa akin. Bayaran na ako ngayon, guys. Diba? Kailangan eh. Kailangan nating lumaban o sumabay sa agos ng buhay dito sa ating mundong ginagalawan. So, eto na. Sino-sino ba yung nilapitan ko para ako'y bayaran? Unang-una, nilapitan ko si number 1. Nilapitan ko po nag-apply po ako na ako'y maging bayaran. Si YouTube team. Si YouTube team. Talagang pinagpursigahan kong tuparin yung kanilang mga rules and regulation patungkol dito sa YouTube. So sulat ako sa kanila. Sabi ko, gusto ko na pong maging bayaran. Yun, maging bayaran. Saan? Sabi, sa pamamagitan ng AdSense. Yun yung mga commercial dito sa ating YouTube channel. Kung mapapansin nyo, yung itong huli kong vlog na papunta sa Heart Center at nag-explain ako doon pagdating ko sa Heart Center. In-explain ko doon. Excuse me po. Medyo, ano nga yung ating health. Sensya na po. So, ayun. At sabi nga ni YouTube, kailangan kumbaga i-post mo tapos i-turn on mo yung monetization mo. So, yun. Monetize din po uli ako. Sabi nga ni YouTube, congratulations. You already monetized. So, ayun. Ang lapitan ko para makatanggap ako ng mga bayad, ito si YouTube. So, sa pamamagitan ng mga ads. So, yun nga. Ang mga viewers para itong pangalawa, ang nagbabayad talaga sa akin, itong mga viewers ko. Maraming salamat po sa inyo, aking mga viewers.
Bagamat hindi niyo pa ako nababayaran dahil hindi pa kayo nanonood ng aking mga ads dito sa aking channel, in the future, okay, ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa inyo at pinanonood nyo yung mga ads ng aking YouTube channel DIY KKB Informative. So, yun. Sa pamamagitan ng mga commercials, yung mga ads na mapapanood nyo dito sa aking YouTube channel, para makatulong kayo, panoorin nyo na lang at huwag nyo na i-skip dahil kung sino yung hindi mag-skip, yung po ang nagbabayad sa akin. Kaya nga bayaran na ako ngayon. Yung po ang totoo niyan, bayaran na ako ngayon. Ewan ko yung iba kung tinatanggap nila sila yung bayaran pag dyan sa mga ads na lumalabas sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, yun. So, naging bayaran na ako at ang pasimuno nito, si YouTube team para ako'y ma-monetize at lalagyan lang ng ads at sa pamamagitan ng ads, doon kikita ang ating YouTube channel. At ang nagbabayad nung kayong mga viewers na hindi nag-skip ng ads dito sa ating YouTube channel. O, yun. Yung mga viewers ko. Yun. Pangalawa yun, sa nagbabayad sa akin. Bayaran na ako, di ba? Bayaran na ako ng mga viewers ko na hindi nag-skip ng ads. Pangalawang nagbabayad sa akin ay yung aking mga mahal na subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta. Thank you very much po. At para mabayaran niyo ako, yung mga commercials natin o yung mga ads na mapapanood nyo dito sa aking YouTube channel, ay sa pamamagitan hindi pag-skip, ito naman, information naman to yung mga ads na lumalabas dyan. Makakatulong din sa inyo yung mga ads na yan. Para lang yan sa telebisyon na meron silang commercial na napakahaba-haba, doon din sila kumikita. At binabayaran sila ng mga viewers nila doon sa mga commercials na ipinalalabas sa mga TV channels. Gaya halimbawa, sa Channel 7, Channel 2, Channel 5, 4, and so on and so forth. Yun po, doon po sila kumikita. Doon sa mga commercial nila. Dito naman sa ating YouTube channel at sa iba pang mga content creator, ganun din. Sa mga commercials din sila tumatanggap ng kanilang income every month. So, yun na-reveal ko na sa inyo. Yung aking mga viewers at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Again, maraming salamat po sa inyo. You're the man. Yung mga nanonood ng commercials ko. Kasi inopen ko na Inopen ko na yung mga commercials kasi sa hirap ng buhay din yun. Ito naman sabihin na nating maliit na parte lang o ilang seconds lang o maabot siguro ng 1 minuto yung ibang commercials. Okay lang, 1 minuto lang sa igugugulin nyo sa panonood ng commercials na to or AdSense ng ating YouTube channel. Doon nyo ako mababayaran. Bayaran na nga si DIY KKB Informative, di ba? Tanggap kong bayaran na ako ngayon. Ayun, kasi nga, kailangan nating kumita rin. Kumita rin kahit papaano sa tulong nyo, na aking mga viewers at subscribers, panonood ng mga commercials, doon po tayo kikita. Para sa informasyon nyo lang po. At ako'y nagpapasalamat pong muli sa inyo. Maraming salamat po. At patuloy ko pong pagagandahin yung ating YouTube channel, mga videos ko na very informative. At yun nga, wala akong masabi. Monetize na po muli ang ating YouTube channel. At doon naman po, yun, nai-reveal ko na sa inyo, di ba? Ako'y bayaran na ngayon. Bayaran ng mga viewers ko at ang aking mga subscribers. Kayo po ang aking mga amo, ang aking mga employer, ay yung mga viewers ko at ang aking mga subscriber. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At dumako naman po tayo dun sa itong mga vlog ko. So sabi ko nga sa inyo, kung kayo may iniidolo na mga politiko, i-vlog nyo rin. Mag-try kayo mag-vlog. Ako po naman halos sa pagbablog ko,
1 year and February kasi ako nag-start. February, March ngayon. So, 1 year and 1 month na. Going to 1 year and 1 month na. So, natutuwa naman po ako at monetize na po muli ako. At sa tulong nyo, ako po babayaran nyo. Dahil ako'y bayaran na ngayon. Si DIY KKB Informative ay bayaran na ngayon. So, yun. Nai-reveal ko na sa inyo. So, dumakot naman po tayo dun sa sa pangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Alam nyo guys, kahit man tayo magkakaiba tayo ng mga pananaw, paninindigan sa buhay at meron tayong kanya-kanyang pinaniniwala ang mga politiko, natural lang yan. Natural lang yan. Kung halimbawa ako'y naging nanalig o naniwala sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yun po ang aking pananaw. Na sana naman po ay inyong irespeto rin naman. Dahil ganun din naman na pagrespeto ko dun sa ibang vloggers na meron silang sari-sariling iniidolot pinaniniwalaan. So tayo po, may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Respetuhan lang po sa bawat isa, guys. Respetuhan po. Dahil, bakit kanyo? Kailangan natin magrespetuhan sa isa't isa. Dahil, tayo po yung, mga Pilipino, na dapat na magmahalan sa ating inang bansang Pilipinas. Kasi, kung tayo magbabangayan at ang topic natin ay yung politiko, at yung nananalig kayo sa isang politiko, ang isa naman yung nananalig sa isang politiko, tapos magbabangayan, magpapalitan ng sakit na salita sa mga komento, nakakalungkot po yun. Kasi po, ang natutuwa po doon, sa totoo lang po, ang natutuwa doon, silang mga politiko na nakaposisyon sa ating inang bansang Pilipinas, yung mga binoto natin, na kumbaga, sila yung natutuwa talaga. Kasi, salamat, pinagtatanggol mo ako. Yung isa naman, hindi po pwede yan. Kailangan gumawa ako ng paraan para yung aking hinahangang politiko ay siyang manaig at maging sikat. Di po ba? Pero mali po yan, guys. Dapat tayo magmahalan. Kung meron man tayong mga komento sa ating mga politiko, or like for example, yung vlog ko, may magsasabi dyan, Marcos forever. Yung isa naman sabihin, Sara Duterte forever. Tatay Digong forever. I support you. Ganun. I support Bongbong Marcos. I support Rodrigo Roa Duterte. I support Sara Duterte forever. Yung mga ganun. Okay lang yun. Kasi nga may sarili tayong paniniwala at paninindigan sa buhay. So, kung halimbawa, Marcos loyalist, kasi may nakikita silang magagandang ginagawa ng ating Pangulong Marcos Jr. Dito naman sa other side, sinasabi nila na mas maganda yung ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga ginagawa niya. Gaya niyan. Halimbawa, gaya ng binigay ko example sa inyo, yung mga taxpayer na 30,000 below ay wala nang babayaran tax. Wala na, tax exempted na sila. Gaya nga ng example ko sa inyo. Kung halimbawa kumikita kayo ng bibihira kasi inyo, yung 1,000 isang araw, tax exempted kayo kasi pag kinompute nyo nga yun, 1,000, halimbawa, 1,000 pesos every day. For the whole week is 6,000 pesos ang sinusweldo nyo. Within a month, tingnan natin kung tax exempted yung 1,000. Within a month, 6,000 a week. So, 4 weeks, 24,000 ang sinusweldo nila. So, exempted pa rin sila. Hindi pa rin sila, kumbaga, magbabayad ng tax kasi below 30,000 eh. 30,000 below, wala ka ng tax. Zero yung tax mo kasi 24,000 a month lang yun, sinusweldo mo. So, yun isa 1,000 pesos ha. Lalo na siguro yung mga minimum wage earner na sumusweldo lang ng minimum na dito sa Manila is 600 plus something. Wala akong idea dun eh. Pero alam ko, 6,000 plus, 600 plus per day. Ginawa ko na ng 700 eh.
exempted pa rin sila magbayad ng tax. Pagpatong ng kanilang payslip, wala na din yung tax. Wala na din, zero yung tax nila. Kasi naranasan ko po yun, guys. Naranasan ko po yun nung nagsimula yun, I think, correct me if I'm wrong, guys. Nagsimula yung tax na yun nung, I think that was started ng 2018 or 2019. Mga ganun pong year yan. Sa panunungkulan ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala na po kami tax noon. Nag-start yan. Ako nag-start ng pagiging call center, that was 2010. 2010 po. Ako nag-start ng call center. At may tax pa po kami noon. Ang laki po ng tax namin noon, guys. Noong 2010, wala pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lumilipas ang panahon, taon-taon, may tax kami, buwan-buwan. Kaltas agad yun. Makikita namin sa payslip yun. Pero later on, ng mga pumosisyon o nanungkulang ang ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naalis po niya yun. Nagkaroon siya ng ceiling. So, yun nga sinasabi ko sa inyo, 30,000 ang earnings mo below, ay wala na po kayong tax na babayaran. Pero, pag kayo bumili ng pangunahing bilihin, meron pa pong VAT yun. May value-added tax pa po yun na idinagdag ng mga nakaraang administrasyon. Yung value-added tax na 12%. So, halimbawa, kayo kakain sa Jollibee, McDonald's, o anumang fast food chain yun. Tingnan nyo yung resibo nyo. May nakalagay na yun. Plus 12% VAT. So, like for example, grupo kayo. Kumain kayo sa isang fast food chain. Ang bill nyo is 1,000 pesos. Plus 12% yun. Meaning to say, plus 12%, ang 12% ng 1,000 is 120, di ba? So, ang babayaran nyo, dun sa resibo nyo, ang bill mo 1,000. Tapos, value-added tax 12%. So, total na babayaran mo sa kahera is 1,120. So, ang value-added tax doon is 120 pesos. Imagine. Di ba? Pero, kung minimum wage earner ka, doon sa kumpanya, wala ka nang babayaran. Kasi, 30,000 pesos below, wala ka ng tax noon. At yun po na-experience ko. From meron tax na 15%, at doon sa kumpanya yun na, yung mga nagtatrabaho, 30,000 below, wala ka ng tax. Pero hindi ka exempted sa mga, alam mo, bibili ka ng bili ka ng pagkain mo sa labas, may 12% VAT na po 'yan. Yun po ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Correct me if I'm wrong, pero yun po ang nalalaman ko at nagaganap dito sa ating inang bansang Pilipinas patungkol dyan sa tax na yan. So, kagaya nga ng sabi ko nung nakaraan kong vlog, mas maswerte pa po yung mga manggagawa ngayon. Yung mga manggagawa ngayon. Kasi, pagka sila below minimum wage earner, wala na silang tax. Wala na silang babayaran tax. Lalo sila nasa kumpanya, wala na po. Wala silang binabayaran tax. Totoo po yan. Kasi naranasan ko, base sa aking karanasan, na noon, nung wala pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay wala na pong tax talaga noon. Nung pinanukala niya at naisa batas, yung mga 30,000 below, wala ng tax. Pero yung 12% na pangunahing bilihin, meron pa rin po yun. Iyon ang medyo nakakalungkot sa nangyayari sa ating bawat isang mamamayang Pilipino na nagtataasan yung tax, nagtataasan ng bilihin, tapos yung sweldo mo, narito pa rin, minimum pa rin, paano ka makaka-reach dun sa presyo ng ating bilihin? Di po ba nakakalungkot? Nakakalungkot na may kasamang nakakasama na ng loob kasi sa tagal, ang dami ng pumosisyon na opisyalis ng gobyerno ay tuwi-tuwi na gano'n na nangyayari. Bakit kaya? Yun ang katanungan po eh. Bakit? Bakit gano'n pa rin? Bakit gano'n pa rin simula pa nung ating presidente
Ferdinand Edralin Marcos Sr. na halimbawa sabihin na natin ang bigas no ni ang pagkakatanda ko po noon. Sa bigas na lang po tayo mag-example. Ang bigas po noon that time is pagkakatanda ko kasi inutusan pa ako ng aking buting ina nung that time na yun. Anak, bumili ka ng bigas. So bibigyan niya ako ng mga 5. Alam niyo yung 5 kung inabot niyo yung 5 malaki na bronze. Talagang pagka yung nalapag sa palad mo yun at pinagpawisan yun, magkukulay berde yun. So, tanso nga yun, tanso. Tanso po yung 5 nung araw at ang laki nun. Kung matatandaan niyo at meron pang 50 centimos na malaki. Babae po yung nakalagay doon. Nakalimutan ko sino yung bayani. Bayani ba yun? Ano, yung nasa 50 centimos na pera natin nun. Malaking 50 po yun. Kasi laki po yun ng 20 pesos na buo natin ngayon. Mas malaki pa ron. Mas malaki pa ron sa 20 pesos na buo natin ngayon. Yung 50 centimos nung araw, nung mga 1970s. Talagang malaking 50 centimos yun. Ang laki. So, meron tayong 5 malaki. May mamera pa nga tayo nun eh. Mamera, ang nakalagay doon ang ating pambansang bayani. Ang ating isang national hero na si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu po yun, yung 1 sentimo. Inabot ko po yun. Yung bilog po yun, yung 1 sentimo na yun. Tapos, sumunod doon, pinalitan, naging kudrado, yung 1 sentimo. Inabot ko po yun, guys. Ang tanda mo na pala, DIY KKB. Hindi po. Talagang, yung pong mga karanasan ko, yun lang po ang aking ibinablog sa inyo at sinasambit dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, may mamera doon. Ngayon nga, sabi ko, si Lapu-Lapu yun. Yung 5, hindi ko na po maalala eh. Pasensya na po. Pero malaking 5 yun na bronze. May gis nun. May 10 centimos nun. May 10 centimos nun. Hindi ko na matanda kasi bata pa ako nun. Pero inabot ko yun. Hindi ko na kilala kung sino yung mga, kung sino na lang po yung makikilala ko yun. Tapos may 25 na rin nun. May 50 na rin yun. Ang pumalit dun sa 50 ang babae, ang bayani yun, si Marcelo H. Del Pilar. Medyo lumiit na siya ng konti nun, yung 50. Pero malaki pa rin po yun. Malaki yung 50 centimos nun. Hanggang sa meron po tayong pisong papel pa po yun. Pisong papel pa yun. Tapos hanggang sa mawala yung pisong papel, pinalitan siya ng pisong coins. Malaki po yung pisong coins noon. Malaki yung pisong coins noon. Naglalaki yan yung mga pera natin. Pag ibinulsa mo nga yan, bigat sa bulsa. Sa panahon ngayon, pag nag-ipon kayo na bigat sa bulsa noon. Not like ngayon, talagang paliitan na ngayon. Yung piso natin ngayon. Yung kay Gat Jose Rizal, piso. Ang liit na noon. Liit na. Diba? Mapapansin nyo, malaki yung piso noon. Yung Jose Rizal noon, piso. Ang laki noon. Yun nga yung pinagkaguluhan noon eh. Collector's items na yun, yung mga pisong malalaki. Kay Gat Jose Rizal, yung nakalagay na bayani doon. Yun. Tapos nagkaroon pa tayo ng 2 pisong papel. 2 pisong papel, kulay blue yun. Noong panahon na yun, kulay blue yun. Na si Gat Jose Rizal pa rin nakakalagay doon, if I'm not mistaken, guys. Tapos meron pa tayong 5 pisong papel. Si Gat Emilio Aguinaldo naman naroon. Ang ganda pa ng tabas ng buhok niya noon. Parang ang pagkakatanda ko, flat top pa siya noon. Tapos talagang general na general ang dating. Doon sa 5 pisong buo na yun. Kulay green naman yun. Diba? Tatanda ko talaga yan. Sa mga millennials, hindi na nila inabutan yung mga millennials natin. Inabot yan yung mga kasing edaran ko na ngayon. Yung mga 50 ang edad pa pataas. Tsaka yung mga seniors. Yun, hindi pa naman tayo seniors. Going to seniors pa tayo. So, yun, mga inabot kong pera noon. So, pag inabutan ako ng aking ina para bumili ng bigas, ang binibigay niya sa akin yung mga 5 malalaki. Tapos may kasamang G's, 25, 50. So, ang presyo ng bigas nun, guys, nasa, inabot ko lang, inabot ko at pagkakaalam ko, ang bigas nun per kilo ay nasa piso lang po. At hindi pa po kilo yun nun eh. Merong,
yung sa box, isang salop, kalahating salop, nakalimutan ko yung tawag sa 1/4 na salop eh. May tawag doon sa 1/4 na salop. Yung 4 na bahagi ng isang salop. Yun. Pasalo pa po nun. Talagang kahoy yung pag bumili ko. Kahoy yung wala pang timbangan nun. Kahoy yun. Ilalagay nila, tapos kakayurin nila yung ibabaw, may pangkahit sila para pantay na pantay yun. Tsaka yun ngayon ang bibilin mo. Per salop po yun nun. Hindi po per kilo ang bilihan po nun. That time nga, piso lang po. Wala pang ang piso nun. May sukli pa nga yung, halimbawa, nag-abot ako ng pisong papel nun. Ano po yun? May sukli pa po yun. Yun, nung araw na yun. So, dumating nga yung ang mga nakakalungkot nun. Tayo pa po marami pa pong palayan nung araw. Marami pa po tayong masipag na mga bayaning magsasaka nung araw. Na ang pangunahing trabaho po ng mga Pilipino nung araw ay magsasaka. Kaya nga po itong lugar namin dito sa lalawigan ng Rizal, pag dumaan ka sa kalsada, alam mo yun, kaliwat kanan. Kaliwat kanan may mga palayan. At yun po ang pangunahing pinagkakakitaan. Dahil number 1 exporter po tayo nung that time, nung 1970s. Number 1 exporters po tayo ng bigas noon, nung panahon na yun. Doon po sa mga hindi nakakaalam, yung mga millennials nga natin, nasa history na lang natin ngayon kung napag-aaralan nila sa kanilang mga paaralan yung history ng ating bigas. Tayo po ang number 1 exporter. Tayo po yung nagsusupply sa iba't ibang bansa dito sa parte ng Asia. Dito sa ating mundo. Yun. So, number 1 exporter po tayo noon that time. Yun nga. Napakamura po ng bigas noon. Hindi pa kilo noon. Pasalop nga po yun. So, yun. Ngayon, nagtaasan na pakilo na nga ngayon. Tapos, umabot na siya ng ang pinakamurang bigas. Siguro, mabibili pa rin kayo yung 50 pesos, pero low grade na yun. Kumbaga, naroon na yung maninaw-nilaw, naroon na yung may halong-halong bato-bato na meron pa nga, minsan ipa, yun po yung pinakamura ngayon na bigas. Sa panahon ngayon. Dahil yun naman po nakikita ko ngayon. So, yung iba nating mga kababayan, nagtitiis na sa 50 pesos per kilo na bigas. Siguro may mababalitaan tayo, yung kadiwa, 20 pesos ng araw, ganon. Pero, hindi pa po ako nakakita ng kadiwa eh. Yung bilihan ng bigas, karne, gulay, hindi pa po ako nakakita eh. Sa totoo lang po, hindi pa po ako nakakita nun. Maaaring sa ibang lugar, meron ng mga ganon. Pero dito po sa amin, hindi pa po ako nakakita. E ako naman po minsan namamalengke sa aming dito. Kami, dalawa naman kami ng misis ko. So, yung sinasabi ko na, hindi pa po ako nakakita ng kadiwa. Pasensya na po. Ako po igalang tao pero hindi pa po ako nakakita ng Kadiwa Center na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, yun. Hanggang sa umalis sa posisyon o naalis sa posisyon itong ating Presidente Marcos Sr., Edralin Marcos Sr. At yun nga, sumunod yung mga iba-ibang presidente hanggang sa magkaiba-iba. Yun, tumaas. Hindi ko maintindihan kung bakit habang napapalitan ang ating presidente ay tumataas ang bilihin. Baga, tumataas ang presyo ng bilihin. At ang sweldo ng tao narito, tumataas din naman, parang ganun lang. Taas. Kailangan pang magprotesta ng mga manggagawa para pakinggan sila ng mga ating mga opisyalis ng gobyerno para taasan yung sweldo nila. At pag tinaasan yun, pag-uusapan pa ng mahabang panahon bago tumaas. Ito yung sweldo nila. Ito yung pangunahing bilihin. Sa habang panahon, nag-request ang mga manggagawa, ito yung sweldo, ito yung bilihin. Taas ng presyo ng bilihin. So, habang pinag-uusapan yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, tataas uli yung presyo ng bilihin. Tapos yung mga manggagawa naman, pagtaas nun,
Siyempre, yung request nila, haba ng kwentuhan, usapan para ipatupad yung pagtaas ng sweldo, gaganon na ito. Pero tumaas na yung bilihin, bago tumaas yung kaprasong ganon. Tapos, tataas na naman yung bilihin, ay hindi ba naman makikita sa camera eh. Pero ito, pag-uusapan pa rin, kasi nire-request na naman manggagawa, yung akal sweldo yung tasan yung minimum wage, nakataas na uli yung yung presyo ng pangunahing bilihin. Tapos tsaka lang sila iaangat ng kapraso ulit. Ganun lang. Ganun. Ganun po. At ito na pagka humingi ng request na, kasi hindi na maabot yung presyo ng pangunahing bilihin eh. Pangunahing bilihin, biro nyo, imagine nyo, taas ng taas. Pati ang presyo ng petrolyo, wala naman tayong magagawa doon sa presyo ng petrolyo. At talagang tumataas yun. Yung mga gasolina natin, diesel, langis, ang world market po ang nagde-decide doon. Medyo matindi-tinding topic yan guys. Dahil wala naman tayong alam kung paano nila nire-regulate yung mga produkto ng ating gasolina, crudo, langis sa ating inang bansang Pilipinas. Medyo masalimuot na paliwanagan po yun. Pero nagtataka nga po ako bakit gano'n nangyayari. So, yun nga, iwas na po tayo dun sa petrolyo. Doon tayo sa pangunahing bilihin. Ito, kakalungkot di po ba? So, taas ng taas, taas tayo naman. Samba tayo ng samba dun sa, hindi naman samba, kundi hangang-hanga tayo dun sa mga politikong ating pinaniniwalaan. Pero, bakit ganun? Paniwala tayo dun sa ating mga hinahangaang politiko, wala namang magawa dun sa dun sa presyo ng bilihin. Bakit kaya? Simula pa nung maupo yung pinatalsik na presidente ng Pilipinas, ito nga si ating iniidolong si dating presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., pinalitan na siya para sa ganon mapunan mapunan yung mga pangailangan ng bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Napalitan siya. Ayan, sino ang pumalit? Si dating presidente Cory Aquino. Pero lumabas nga doon sa eleksyon, hindi naman siya nanalo. Pero siya yung pinosisyon ng mga ating mga kilalang tao. Halimbawa, sabi natin yung nanguna doon, hindi pa ako sure, pero sila po yung kasi yung sinuportahan ng ating mamayang Pilipino no that time, noong 1986, nung mapatalsik ang ating Marcos Sr., si Fidel Valdez Ramos, si dating presidente yun, si JPE, si Juan Ponce Enrile. Yun ang mga nanguna sa people power nun. At sila'y tinulungan naman na itong namayapang pinuno ng simbahan na si Cardinal Sin. At yun. Tapos nanawagan siya, yun nga, nagsimula na yung People Power Revolution doon sa EDSA. So, naalis nga ang ating former President Marcos Sr., pinalitan siya ni Cory na ayon sa kasaysayan, hindi po siya ibinoto ng mas nakararaming Pilipino. At ang pinalalabas nila dito ay nadaya ang Corazon Aquino. So siya yung pinosisyon kasi siya yung nakalaban sa eleksyon, sa snap election noong I think that was 1983 nga, yung halalan na yon. Nadaya ang araw siya, di umano. So siya na posisyon. So ang inaasahan natin ay pag-unlad ng ating bansa dahil nga nakita nila di umano maraming anomalya ginawa ang ating dating Pangulong Marcos Sr. So palit itong Corazon Aquino. Dangan nga lang parang wala rin nangyari. Di ba? Wala rin nangyari. At ang lumalabas doon, di umano, yung kanyang panunungkulan ay parang di umano ay siya dummy president. Hindi siya yung tunay na nagpapatakbo ng ating inang bansang Pilipinas that time, di umano. Yun ang narinig natin nun.
Kasi wala pa naman tayo sa politika noon. Naririnig lang natin sa mga bali-balita, sa mga wala pang vlog noon, wala pang SOCMED noon, social media. So yun, hanggang sa sumunod itong ang presidente, di wala nangyari. Ganun, taasan pa rin ang bilhin. Sumunod si dating presidente Fidel Valdez Ramos, ang tinaguriang tabako. Tabako kasi palagi siya nakatabako kahit walang sindi, nakatabako siya. Hindi ko alam kung siya yung totoong nagtatabako, pero yun yung tawag sa kanya, si Tabako, ang ating former President Fidel Valdez Ramos. So, nabansagan siya tabako kasi nga, pagka siya ay in-interview, nakatabako palagi yun. Kaya tinawag siya si Tabako. O, yun. Naging ano raw sa tayo, naging tiger of the Asia. Yun. Siya nga yung di mo na yung nagbenta ng ng yung Port Bonifacio para sa ang budget na to ay mapupunta sa Philippine Army. Pero anong nangyari, ayon nga kay Sir Dado, pagkabenta ng kampo ng Port Bonifacio, di ba? Ngayon, the port nga, kung tawagin, pakasikat nun. Mga mayayaman, yayamanin, ang mga naron. Imbis na, ayon sa kay Sir Dado, imbis na yung budget na yun para sa Philippine Army, naging centralized para naging budget ng Armed Forces of the Philippines. AFP na ang budget, imbis na particular lang sa Philippine Army, naging budget na rin ng buong kasandatang lakas ng Pilipinas. Kasi property yun ng Philippine Army, tapos nga naman, ayon kay Sir Dado, biglang naging sa Armed Forces na ang budget na yun. Hindi natin alam kung saan na napunta. Ayon nga sa Sir Dado, hindi namang inisplika kung ano yung nangyari sa budget na yun. Sabi ning, ewan ko kung nagastos talaga yon sa mga, hindi natin alam eh. Kasi sila yung may hawak ng budget na yun eh. Yun sabi nga ni Sir Dado, dapat yon sa Philippine Army na parang idadalhin sa isang lugar para mas malaki yung kampo ng Philippine Army. Yan nangyari. Ewan ko, nasaan na ba ang Philippine Army ngayon? Hindi pa natin alam kung nasaan na yung kampo ng Philippine Army. Siguro, iwalay na. Comment down below kung may alam kayo doon. So, yun nga. Balik tayo dun sa nung mawala ngayon bumaba si dating Presidente Fidel Valdez Ramos, pinalitan siya ni ating dating Pangulong Erap Estrada. Diba? So, ano lang siya eh, parang 3 years lang siya sa kanyang panunungkulan, tapos nagkaroon na naman ng people power 2. Ang kanyang naging issue, na-impeach nga siya, yung bingo tubol. Yun ang kanya kinatanggal doon, yung bingo tubol. Na di umano ay, kumbaga, gusto hawakan rin ni dating governor, ewan ko kung ano posisyon niya ngayon, yung taga-norte. Na talagang super yaman naman ngayon. Yung dating sumusuporta kay Senator Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao. Yun, magkakampare sila eh. So, yung naging issue yung Bigo Tubol. Tapos na people power siya, na-impeach. Na people power kasi nga yung second envelope. Yung second envelope, yun ang kumbaga very controversial yun, yung second envelope. At hindi pinayagang buksan yung second envelope. Hindi rin natin alam kung hindi rin naman kasi pinaano sa atin eh. Inihahayag sa atin kung ano ba yung second envelope. Basta second envelope. At doon nagngalit ang galit ng mamayang Pilipino at nagkaroon ng people power 2 at kinatanggal ng dating Pangulong Joseph Estrada. Yun. Hindi natin alam kung ano yung second envelope yun. Hindi naman sinasabi. Hindi naman kinaklarify sa taong bayan eh, na supposed to be dapat i-clarify sa taong bayan kung ano ba yung second envelope na yan at yan yung naging galit ng mamayang Pilipino. May lumalabas dyan. Hindi umano. Ay parang wala lang. Tapos yung iba naman sasabi, napaka-importante ng second envelope pero may nakakaalam po ba yan? Hindi naman i-clarify sa taong bayan kung ano yung second envelope na yan. Sila lang nakakaalam. So,
Hindi naman pinaliwanag ng gusto kung ano ba talaga yung nilalaman niya second envelope niya. Wala nakakaalam. Ewan ko yung iba, kung nalalaman nyo, i-comment down below nyo kung ano yung second envelope na yun na ikinatanggal ng ating dating Pangulong Joseph Estrada. Yun sa era para sa mahirap. Ating alam, bingo tubol yung pinagsimulan nun. Sugal pa yun. Sugal. PCSO. Sa PCSO yata. So, yun. Pagkatapos ni matanggal si dating Pangulong Joseph Estrada, siyempre, wala na yung presidente. Ang pumalit ngayon, yung vice niya, si Gloria Macapagal Arroyo. So, siya yung nanungkulan yun. Tinakpan yung naalala 3 years ni dating Pangulong Joseph Estrada, siya yung gumanap. Si dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo. So, yun. At hindi, ganun din. Wala rin tayo naranasang pag-angat sa buhay ng mga panunungkulan. At hindi pa nagtapos yun doon. Nagkaroon ng eleksyon, siya pa rin ang naging presidente. Siya yung inelect ng taong bayan para maging presidente. Ang kalaban niya nga hindi ko na matandaan kasi parang wala na rin sa isip ko. Bakit ganun nangyari? Talagang kumbaga, hindi rin tayo nakaranas na pag-asenso sa buhay. Kung tayo pag-asenso sa buhay, di sana kumbaga wala nang mahirap nun. Dahil kumbaga dapat nasolusyonan yung mga bawat problema ng bawat isang maliit na mamayang Pilipino. Yan nangyari. Yun nga. May mga nagawa naman siya kasi ang parang siya rin yung nagsimula ng TESDA, if I'm not mistaken, na natulungan yung mga hindi makarating sa kolehiyo. Yan nga yung TESDA. Yun. At ako'y natulungan din ng TESDA kasi doon ako nagtapos ng computer technician ng 3 months. 3 months, walang bayad, pero may allowance pa. Diba? Imagine ninyo, nag-aaral ka na, may allowance ka pa. Yun po. Hindi ko lang po maalala kung si Presidente Gloria Macapagal Arroyo noon that time o si Noynoy Aquino, dating presidente rin. Yung TESDA na yan. So, yun. Natulungan tayo ng TESDA at nagkaroon tayo ng knowledge sa pag-computer, sa pag-kumpuni ng mga computer. Mapa-desktop pa niyan. Parang nun, wala pang ganong tablet nun o wala pang laptop nun. Desktop pa yung talagang very demanding nun that time. So, yun ang pinag-aralan namin sa TESDA nun. At kumuha rin ako ng electronics nun. So, pagkatapos ko ng computer technician, pasok ako sa computer, sa electronics, yung pagkumpuni-kumpuni ng radyo, basta patungkol sa electronics. At noon that time guys, may allowance kami noon. Tumatanggap kami ng allowance noon, buwan-buwan. Tumatanggap, estudyante na kami, may allowance pa kami para sa aming, yun yung pinakabaon namin araw-araw. Yun po ang naranasan ko noon, that time, sa TESDA. So yan, natapos din ako doon, 3 months, half year din ako noon. Imaginein mo, ilang taon na ako noon, na ako noon, 40 plus na ako noon, nag-aaral pa ako. Kasi nga, hindi ko naranasan mag-kolehiyo na that time. So, ang inyong abang lingkod naman ay talagang gusto magkaroon ng knowledge sa mga pag-aaral na yun, kagaya ng computer technician at electronics. So, yun. Fast forward tayo, guys. Medyo umaba yun, nagpunta ngayon kasi nasa topic tayo ng pag-unlad ng bansa, Hindi ko naranasan, Hanggang sa ngayon nga, So, after ni Gloria maging presidente siya, sumunod ang ating dating presidente, Noynoy Aquino. So, yun, marami ding naging issue doon, kagaya ng mga pork barrel, di ba? Lumabas na mga issue yung pork barrel, tapos pinalitan ng ibang words. Ibang words na yon, yung words sa pork barrel. May pinalit sila doon para mapalitan yung pork barrel na yun. Sinasabi.
At maraming senador nga yung, kumbaga, galit na galit doon sa pork barrel. Nariyan na si Senador Ping Lacson. Ayaw niya ng pork barrel. Dating Senador Ping Lacson. Pork barrel. Kaya nga, di umano, hindi siya kumukuha ng pork barrel na yan. So, napalitan yon. Hindi na natin alam kung ano yung naging sumunod doon na pangalan doon sa pork barrel. Pero yun pa rin yun. Yun yung mga lumalabas na di umano, bali-balita na pinalitan nyo na yung pangalan. Pork barrel pa rin yun matatawag. So, yun. So, sumunod kay, pero no that time, nagkaroon na yung 2012, nagkaroon na ng resolution number 10, yung liquidation by certification. Maaaring, yun yung pumalit dun sa pork barrel na magliliquidate ka ng iyong mga proyekto, pero ipasa-certify mo lang. Isa pa rin sa tanong yun eh. Yung hindi sinasagot ng mga kongresista, yung resolution number 10. Maraming katanungan sa kongreso na hindi naman nasasagot sa ating panahon ngayon. At bakit yung resolution number 10 na yun, liquidation by certification, walang nagpapaliwanag. Karapatan nating malaman kung ano yung resolution number 10 na yun, liquidation by certification. So, marami na ring nagpahayag ng mga kongresista na yan liquidation by certification. Pero bakit hanggang sa ngayon hindi pa nililinaw o bakit hindi nila i-revisit yung resolution number 10 na yun kung bakit yung pay talaga namang walang resibo talaga. Pero may mga kongresista na nagbibigay ng resibo. Kung baga, halimbawa, may project sila, ito yung contractor, ito yung presyo, ito yung naganap doon. Yun, at meron rin lumalabas na 30% na nakukuha nila sa bawat proyektong kanilang ibinibigay sa mga contractor. Yung, question pa rin yun, hindi pa rin nila sinasagot. Paano itong mga 30% na to na nagiging hearsay pero nagaganap? So, sabihin, maglabas kayo ng ebidensya nyo. So, yun nga, mga di umano na mga bali-balita na 30% na natatanggap simula sa sabihin na nating kongresista, senador, hanggang sa mapunta sa governor, mayors, vice mayors, hanggang sa baba. Yung 30% na yan. Hindi pa rin pinaliliwanag kung totoo ba yan o hindi. Pero marami tayong nababalitaan na di umano na mangyayaring ganyan. So, yun. Maraming katanungan na hindi sinasagot. Ito ngayon, yun nga, yung mga sweldo ng ating mga manggagawa na minimum wage earner. So, wala na silang 15% na binabayad kasi hindi nga nila na-reach ng 30,000 above monthly ang may mga tax ngayon. So, to the rescue na naman. Ayuda naman. Ayuda na latest ngayon. Bukod dun sa MAIEX, hindi naman pinaliliwanag on TV or pinapaliwanag ko ano yung MAIEX niyan, ano bang IR niyan, yung IRR niyan, yung Implementing Rules and Regulation. Sila lang nakakaalam niyan eh. Yung MAIEX, IX, TUPAD, yung 4Ps, alam ko na yan. Yung 4Ps na yan, ang tagal na yan. Unang naging ayuda nun sa mga pamilya na walang kakanyahan, magpaaral ng kanilang mga anak, yung mga ganon, na sustentuhan yung kanilang mga anak. Diyan, nagsimula yung yung 4Ps na yan. At meron nga silang ATM dyan. Regular na silang tumatanggap. Pumapasok buwan-buwan sa kanilang ATM. At yung nga mga nababalitaan, may lumitaw pa nga yun. Natabunan na kasi yung mga issue na yun eh. Natabunan, hindi na pinag-uusapan sa ating mga news at mga social media, SOCMED. Yung mga ATM na yan ay nasasanla. Tapos pag sanla, syempre, yung inutang nila, hindi umano to kasi naging viral to eh. Naging viral to na totoong nangyayari yung pagsanla-sanla ng kanilang
mga ATM. Kasi monthly nga, meron na silang tinatanggap. Naasahan. Di ba? So, pagsusumikap, yun yung ano kasi yung mga ayuda sa aking sariling pagsusulit pananaw, yung mga ayuda na yan, tinuturuan nyo lang maging tamad at umasa sa gobyerno para sila natural lang na natural lang. Kaya lang ang dami ng ayuda kagaya nga niyang akap sa mga low income earner na makakatanggap kayo ng ayuda sa gobyerno sa pamamagitan ng akap. So, hindi pa natin alam, hindi pa rin nila pinaliliwanag, sila na lang ang nagpapaliwanagan doon. Yung mga nasa laylayan ng lipunan natin, talagang walang kakanyahan. Natural, talaga kailangan natin tulungan yung mga mahihirap nating mamayang Pilipino. Pero hindi sa pamamaraan ng ayuda. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa nakaraang vlog ko, ako naman po umahanap na rin ng ayuda o humingi na rin ng ayuda sa ating gobyerno patungkol din sa aking kakaramdaman sa health ko. Pero that time lang, ako hihingi ng ayuda dahil kailangan ko naman in a present tense. Yung panahon ng kailangan mo ng tulong, tsaka ka lumapit. Hindi yung kagaya nung ganun, ang pinatatakip nila yung akap kasi nga walang trabaho na maibigay ang ating gobyerno. Di ba? So, kakalungkot hindi po sagot yung ayuda para tayo maging umasenso sa buhay sa bawat isang mamayang Pilipino. Hindi yung ayuda. Kasi sa tingin ko sa aking pagsusuri, gagawin lang tamad yung mga ating mga kapwa Pilipino na mahihirap. Kung bigyan nyo yan ng trabaho, di mas maganda. Magsusumikap sila para may ipakain sa hapagkainan ng bawat isang mamayang Pilipino na ating kapwa mahihirap. Trabaho, hindi sagot yun yung ayuda para para may asahan ang ating mga mahihirap na Pilipino, nagkakapwa ko mahihirap na Pilipino. Hindi. Trabaho kailangan na may sapat na sweldo na makakasapat doon sa present na presyo ng ating bilihin. Taas ng bilihin natin yan. So, yung 700 nga, sa akin palagay, hindi pa sasapat yun Yung 700 sa isang pamilya, kahit isa yung anak mo. Kasi, alam mo sa isang pamilya, anong mga gastusin yan? Unang gastusin yan, pagkain, bigas, mga uulamin nila. Siyempre, 3 times a day yun. Agahan, tanghalian, hapunan. Kahit wala ng merienda, basta may agahan, tanghalian, merienda, minsan nga, nakakaranas yung ating, kagaya ko. 2 beses na lang ako kumakain sa araw Kasi ini-skip ko na yung ini-skip ko na yung hapunan. Dahil kakain sa tanghalian para busog pa ako hanggang hapunan. So sa hapunan naman magbibiskwit na lang ako para may laman yung aking tiyan. Wala na rin tayong trabaho ngayon Kaya nga ako'y nagpabayad na nga, di ba? Nagpabayad na ako, bayaran na ako ngayon Bayaran na ako ngayon. Yung nga, sabi ko sa inyo, babayad sa akin yung mga ads ko Yung mga ads here na nakalagay, yung mga napapanood yung mga commercials. Di ba? Kagaya, bago magsimula yung aking vlog, may ads yan. Tapos pagkatapos ng vlog ko, may ads din yun. Tapos sa kalagitnaan, yan naman hindi naman maabot na matagal mga seconds lang yan pinakamatagal na, 1 minute Hindi pa natin alam kasi mo-monetize ko pong muli. Nag-reapply po ako kay YouTube kasi nga, yun nga, bayaran na rin po ako ngayon. Yun po ang totoo niyan. Ang nagbabayad sa akin, yung mga viewers ko at ang mga subscriber ko, gaya nga nasabi ko. Yun nga, balik tayo dun sa ayuda. Hindi po nakakatulong yan sa ating bansang Pilipinas, yung ayuda na yan. Tapos billion ang nagiging budget. Yearly, billion. Imagine niyo, billion. At hindi rin natin alam kung qualified nga yun. Kasi ang mga nag-i-interview yung mga DSWD natin na sinabatas ng ating mga kongresista at ang ating mga senador. At yun nga, ang daming ayuda.
Dami talagang ayuda. Overwhelming ang ayuda. Pero sino po yung nakakatanggap? Hindi natin alam eh. Kasi binibigay na lang natin yung karapatan magbigay ng mga ayudang yan doon sa ating mga empleyado ng DSWD. At ako naman po yung naniniwalang ginagampanan nila yung tungkol nila. Pero meron tayong mga narinig yan. Kahit hindi karapat-dapat, nakakatanggap eh. Yun ang masakit doon eh. Narinig lang natin, di umano yon. Meron. Talagang nagaganap. At alam din ng iba dyan na talagang mga nagreklamo, hindi naman karapat-dapat mabigyan ng ayuda yan. Tapos may ayuda. Paano yung yung mga manggagawa at mga mayayaman na talaga namang nagbabayad ng kanilang tax? Ang mga tax, ano ba, ang laki na sweldo nila, magbabayad sila ng tax. Yung 30 above, at yung mga negosyante, nagbabayad ng tax yan. Di ba? At yung mga, kahit yung maliliit na mga negosyante, kagaya ng mga tindahan, nagbabayad ng tax yan. Ba't hindi sila makakuha ng ayuda? Kasi nga, sasabihin, hindi kayo qualified kasi hindi naman kayo mahirap. Kasi may mga negosyo kayo. Hindi po. Hindi po dapat yun. Ang nangyayari sa mga ganon, yung mga, halimbawa may mga maliit na negosyo, kagaya ng tindahan, magbabayad sila ng mayor's permit, magbabayad sila ng barangay permit, at nagbabayad din sila ng DTI. Di ba? Doon sa mga maliliit na negosyanteng yun, maliit na tindahan lamang, talagang kailangan mo ng permit. Pupuntahan ka pa nga niyan eh. Halimbawa, may barangay, nagpunta dyan, kumuha na kayo ng barangay's permit. Meron na po ba kayo? Siyempre, sabihin ng maliit na tindahan, wala pa eh. Kailangan nyo pong kumuha ng barangay permit. Di ba? Pupuntahan pa talaga. Yun nalalaman ko doon sa mga kapitbahay kong mga may maliliit na tindahan. Nagbabayad talaga sila ng barangay permit. Pagkatapos nun, hindi ka kasi makakuha ng mayor's permit na kailangan mong kunin kung hindi ka wala kang barangay permit. Pupunta ka pa sa munisipyo nyo para kumuha ng barangay permit. Ayun po yun doon sa kanilang mga kwento at nakikita naman ko naman na meron sila mga, alam mo, parang plaka na nakatatak pa nga yun kung sino yung mayor eh. Di ba? Na imbis na hindi na dapat yun eh. Kasi parang lumalabas yun, politika na yun eh. Bakit mo pa kailangan ilagay yung mukha mo doon? Alam ba, ikaw isang mayor, bakit mo pa kailangan ilagay doon sa plakang yan, sa permitin na kalagay yung mukha ninyo? Di yung logo na lang, kung halimbawa, kung anong bayan kayo, yung logo lang ng bayan nyo, pero hindi yung mukha ninyo. Iba-background nyo doon. Meron po tayo mga nakikitang ganun. Hindi po karapat dapat yun. Ilagay nyo yung mukha ninyo. No? Doon galit na galit nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ba't mo ilalagay yung mukha ninyo dyan? Yun paglilingkod nyo sa bayan. Di ba? Tapos lalagay nyo yung mukha nyo. Para matandaan kayo. Di ba? Nakakalungkot yung mga ganun. Paglalandakan pa yung mukha nila doon. Kaya nga nung panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga project na yan, nung araw, di ba? This project is under the administration of blah blah blah. Tapos ang laki-laki pa ng mukha nila doon. Nakalagay pa yung pangalan nila doon. Samantalang pera natin yun. Pera natin yung mga proyekto na yun. Wala naman silang kinalaman sa budget doon eh. Kundi yun ay pera ng mamamayang Pilipino dito sa ating ng bansang Pilipinas. Yung mga proyekto na yun. Tapos lalagay nyo yung mukha ninyo doon. Kaya that time, nung panunungkulan, administrasyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, bawal yan. Huwag nyo ilagay yung mukha ninyo dyan. Ako ang namumuno ngayon. Yung mukha ko nga, hindi ko pinapublish eh. Diba? Talaga. Miski sa Davao City, si panunungkulan dati ng ating ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte, hindi nila lalagay mukha nila pag may mga proyekto sila. Pero nung panahon, before na mga Duterte administration, meron yan, dami, pinaglalandakan nga yung mukha nila, lalaki pa nga eh. Mga nakangiti pa. Ay, nako. Tapos ngayon, parang nauulit na naman uli yan. Meron na naman mga proyekto. This project is under the administration of Congressman Ek, Mayor Ek, Vice Mayor Ek. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na nagbabalikan na naman yung ganong mga publicity para sila sumikat na sila yung nagpagawa ng mga proyektong yun.
Nakakalungkot talagang nakikita naman natin ngayon yun eh. Pero nung administrasyon, nung nakarang administrasyon, wala yun. Nung umupo itong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aminin natin, hindi guys. Hindi naman ako panatiko ng ating mga Duterte families. Pero doon lang po tayo tumitingin sa doon sa nung nagawa nila. Nagawa nilang makakabuti sa ating inang bansang Pilipinas. Although, hindi naman perpekto yung kanyang kanyang panunungkulan, meron pa rin pong mga kamalian ang gobyerno ng mga Duterte noong panahon na yon. Pero mas nakakarami, natatakpan to ng mga mas magagandang nagawa niya. Kagaya nga nung tax. Tax. Pagka kay 30,000 below, wala ka ng tax. At batas pa rin hanggang sa ngayon. Sa akin pagkakalam po. Wala nang tax yung mga yun. Kasi nag-survey ako eh. Nag-survey ako sa mga empleyado dyan eh. Kagaya nun sa Pure Gold nga, binabanggit ko. Nagtanong ako, sir, yung kahera, ma'am, magkano po yung nakatatanggap yung tax? Ay, hindi ko po alam yan eh. Kasi wala naman po ako nakikita dun sa deductions ko na tax. Diba? Ibig sabihin, wala silang tax. Yung bagger na natanong ko. Kayo sir, magkano yung tax yung buwan-buwan? Magkano una kong tanong, magkano yung sweldo nyo? Below minimum po kasi wala naman po itong bayan namin sa nakatala na kami nasa Maynila. Yun, mga minimum yun. Pero pagka pumunta ka sa probinsya at nagtrabaho ka doon, mas mababa ka sa minimum. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Pagka meron pa silang detalye na pagka nasa Manila ka, Imperial Manila, yung tinatawag nilang Imperial Manila, yung sinasabi ng iba, na pagka nasa Manila ka, talagang, yung sinasabi nila yung iba, hindi umano, Imperial Manila, itong Maynila. Pagka naroon ka sa mga distrito na yun, mga syudad, minimum ka talaga. Pero kung hindi ka syudad, hindi ka city, at nasa parting town ka lang, mas mababa ka sa minimum. Kaya yung sinasabing, hindi po, minimum earner lang po kami. Sabi ko, magkano ba sweldo mo? Ganito. Hindi naman yun ang minimum eh. Ay, opo, hindi nga po yung minimum na tinatawag kasi nasa probinsya kami. So, yung mga nasa Maynila, minimum earner. Kami po dito nasa probinsya, below minimum earner. Diba, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga yung mga batas-batas na yan. Hindi siya, kumbaga, kumbaga may tinitignan pa. Pagka kayo nasa syudad, minimum earner ka. Pagka nasa probinsya ka, below minimum ka. Ay, nako, hindi ko maintindihan kung anong batas yung mga ganyan na hindi kaparehas na mga nasa Maynila. Kaya nakakalungkot. Kaya yung ginagawa ngayon ng ating mga taga-probinsya, gaya ko, natira ako sa probinsya, tapos, bakit ako mananatili sa probinsya? Wala naman trabaho. May trabaho man ako, mas mababa pa to doon sa minimum wage earner. So, ano gagawin ko? Pupunta na lang ako sa Maynila para makipagsapalaran kahit wala akong kakilala. Anong nangyayari nga, pagdating sa probinsya, para makipagsapalaran sa buhay, sa agos ng buhay, wala naman sila makakilala dito. May mga kamag-anak man sila, hindi naman sila po pwedeng habang panahong ampunin doon sa tahanan ng mga ibang mga kamag-anak nila dito. Ano nangyayari? Nagiging squatter. Kasi wala akong titiran eh. Umupa man ako dito, napakataas ng upahan dito. Dito sa Maynila. Ano mangyayari? Squatter na lang ako. Ayan, nangyayari. So, at may narinig po ako diyan, hindi umano, yung mga squatter na yan talagang pinangangalagaan ng mga opisyalis ng gobyerno, di umano na sila inaalagaan para dun sa pagdating na eleksyon, matatandaan sila kahit na ang ginamit nilang pera ay pera pa rin ng taong bayan. Yung hindi nalalaman ng iba na ang tinutulong sa kanila ay galing din sa kaban ng bayan. Wala sa kanilang bulsa yun. Yun ang nangyayari. Totoo naman yun. Di umano, mga squatter na tinututukan nila, di umano na para matandaan sila sa next election. Yun, guys. So, sumunod doon, yun nga, panahon natin ngayon, wala pa rin pag-asenso. Simula nung panahon ng Marcos Sr. at dumating na tong Marcos Jr., hindi pa rin tayo nakakaramdam
ng pag-asenso sa buhay. Di ba? So, sasabihin naman ng iba, Marcos loyals, antayin nyo muna. Dadalawang taon pa yun. Magdadalawang taon pa nga lang May punto din naman sila. Magdadalawang taon pa naman wala pang ganong magagawa yan. Ayun nga ang problema doon, guys. Magdadalawang taon pa lang, ang dami na nating nababalita ang mga alingas-ngas sa ating gobyerno sa kasalukuyan. Hindi man ang ating, kasi alam ko talagang may kabutihan loob yan si ating Pangulong sitting president ngayon na si Bongbong Marcos Jr. May kabutihan loob yan. Nakikita naman natin na may kabutihan loob yan. Ang problema nga, yung mga nakaraang kong vlog nga, yung mga amoyong, yung amoyong talaga, yung mga nasa baba niya, yung mga opisyal niya sa baba. At kung natatandaan nyo, nagsimula yung problemang yan, yung mga amoyong na yan, unang-una, hulaan nyo kung sino. Kay dating DG Bantag? Hindi. Sabihin nyo, nagsimula ba yan kay Congressman Tevez? Hindi. Di ba? Ginawa nila ng mga issue, pero hindi po ako makampi doon sa mga yon, ha? Pero yun po yung mga pinagsisimulan dito sa dun sa confidential fund ng ating BP Sara. Doon ba nagsimula? Hindi. Dito nagsimula yun. Hulaan nyo kung kayo nagsimula, guys. Yung nung umupo ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. May kabutihan loob yan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Problema nga yung mga amoyong yung mga malingaw nga sa tenga niya. Yung mga nasa baba niya sa posisyon. So, sino po ang naisip nyo kung saan nagsimula yan? Ito po. Commercial muna. Panoorin yung commercial. Ito po, nagsimula po yan, kung matatandaan nyo, simula nung siya madaya di umano ng eleksyon ng Vice President. Sino po yung kanyang tweet na kasama sa kanyang tabi? Parang siya assistant to Bongbong Marcos, BBM. Hindi po ba, natatandaan nyo yung kanyang attorney? Si Attorney Vic Rodriguez, na siya yung pinaka-assistant to the president nung manungkulan siya. Hindi ba kayo nagtataka? Simula nung siya down na sa kanyang political marathon, matatawag, siya yung talagang nasa tabi niya, siya yung spokesperson niya, siya yung nagtatanggol, kundi si Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Hanggang sa maupo siya. Na nung madaya siya, pinagtanggol siya, ito, kaso-kaso dito, gano'n, nadaya kami. So, si Atty. Vic Rodriguez ang nasa tabi ni Bongbong BBM nung panahon na yon. Na-down na siya. Nagtatanggol talaga ng todo-todo sa kanya. Hanggang sa maupo ngayong presidente to si PBBM. Di ba? Saan na ngayon? Si Atty. Vic Rodriguez. Bakit nag-resign siya? Nag-resign siya, hindi siya tinanggal. Nag-resign siya. Yun ang sabi niya yung mga interview niya. Nag-resign siya, hindi siya tinanggal. Nag-resign siya. Ewan ko, bakit siya nag-resign? Ibang topic na yun, guys. Panoorin nyo na lang sa mga ibang vlog yun. Bakit nag-resign si Atty. Vic Rodriguez. May mga dahilan siya So, yun. Sumunod na si former DG Bantag, director ng jail and yun sa Muntinlupa. Tapos sumunod doon si Congressman Tevez. Ginawa talaga siya ng issue. Si Congressman Tevez, alam naman natin yan. Mayaman na yung mga angkanan yan. Simula pa. Simula pa yung mga Tevez na yan. Mayaman na yan nung unang-unang panahon. Hindi pa ako pinapanganak mga mayayaman na yung Tevez. Yan. Noong araw pa yan. Hanggang sa ngayon, siyempre, minana na itong bagong Tevez ngayon. Tapos, inisyohan siya kung ganire. Maraming ipinaratang sa kanya. At
hanggang sa natanggal siya bilang isang kongresista. Imagine ninyo, binoto ng taong bayan doon sa kanilang distrito, tapos tinanggal ng kongreso. Excuse me po. Tinanggal ng kongreso. At hindi na siya kongresista ngayon. Hindi ko alam kung sino nakaupo doon sa kanilang distrito. Basta natanggal siya. Yung ano, kasi mahabang istorya pa yan eh. Basta binibigay ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko impormasyon na nakikita naman natin, narinig natin sa mga bali-balita at sa mga nakakalam patungkol doon sa nangyari kay Congressman Tevez. Ayun. Hanggang sa sumunod nga yun, di ba? Sumunod yun yung confidential fund ni BP Sara Duterte na hindi naman niya nire-request niya pero hindi sa kanya nang galing yung kundi sa ibinigay sa kabutihan loob ng presidente yung 125 million pa nga lang yun. 125 million samantalang sila pinag-uusapang billion-billion. Ito, itinransfer from the president going to BP Sara Duterte yung 125 million at tinatanong nitong mga senador gaya ni yung tong tatlong party list at itong si senador I think that was si Senador Ontiveros yung 125 million paano nagastos to ng 18 days pa yung tanong nila tapos ngayon naging 11 days ayon nga sa COA Commission on Audit hindi 18 days, hindi 11 days. Ayun, yung mga issue na yun na natatakpan ngayon sa panahon natin ngayon. Wala na yun. Natakpan na yun ng mga bagong issues ngayon. Sinundan niya ng PI, sinundan niya ng mga ayuda, yung mga constitutional change, tinakpan na rin niya ng hindi nga nila maintindihan, nagkagalit na itong Senado at saka ang Kongreso, ang upper house at ang lower house. Yun, yung mga issue ngayon eh. Yun nga, at ano ba latest ngayon? Hindi na ako nanonood ngayon kasi nagkaroon na ako ng Nagkaroon na ako ng problem sa health ko eh. Ito ang pinagkakabala ngayon, yung puso ko. Puso, kalma. Yun po, ang issue ngayon, ano ba issue ngayon guys? Ano ba latest issue ngayon? Hindi na ako updated eh. Kasi ang issue ko yung puso ko. Puso, kalma. Ang issue ko ngayon, ito sa Malasakit Center eh. Kaya nga, sabi ko nga, anong panahon na yun, hindi ko naiintindihan yung mga ayuda na yan. Kahit may ayuda na yan, o sabi natin qualified tayo, hindi ko naiintindihan kasi hindi nakakatulong yan sa sarili ko pong analisa at sarili kong kuro-kuro. Hindi kailangan niya ng mamamayang Pilipino. Ang tunay na kailangan ng mamamayang Pilipino yung pagbaba ng presyo ng bilihin at yung trabaho na may sapat na sweldo sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po ang kailangan ng ating bawat siyang mamamayang Pilipino na dapat gampanan ng ating mga nanunungkulan sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi po yung charter change. Kailangan nating baguhin ang batas ng economic provisions na tinatawag para na sa 100% na sila magkaroon ng ownership ng pagnegosyo dito sa ating inang bansang Pilipinas. At ngayon naman ay umaalma itong mga mga oligarchs na paano naman yung negosyo namin? Sila kasi namamayag pag ngayon. Biglang darating itong mga foreign investors na trilyon dolyar ang dadalhin sa Pilipinas. Hindi natin alam. O hindi makakatulong sa ating ng bansang Pilipinas. May nagsabi pang kongresista na, ayaw nyo ba yun? Babaguhin natin ang ating konstitusyon patungkol dito sa economic provisions para yung ating mga OFW sa magbalikan na rito at dito na lang magtrabaho. Wala pong kasiguruhan yun eh. Dati ng issue yung mga investors na yun. Pag dumating dito at marami tayong investors na magkakaroon ng mga trabaho ang ating mamayang Pilipino at hindi na sila mangingibang bansa. Dati na issue yan eh. Paano? Ilahad nyo sa amin. O paano? Hindi po pwedeng, kailangan natin, i-explain nyo lang. Halimbawa, economic provision lang ating tatanggalin or tatalakayin.
Hindi po yung term extension namin na kami ihahaba ang aming panunungkulan sa gobyerno at hindi na kami, o pwedeng hindi na kami umalis. Yung mga ganun ba na nababalitaan natin. Wala pong kasiguruhan. I-explain nyo sa amin yung inyong economic provision na yon kung paano ang mga OFWs ay magbabalikan dito at hindi na sila mag-ibang bansa at dito na sila magtatrabaho. Explain nyo sa amin detail ba details kung paano mangyayari yun. Hindi eh. Basta sabihin nyo lang, ayaw nyo ba nung, gaya sinabi ng isang kongresista, ayaw nyo ba nung itakal natin yung economic provisions, yun lang naman ang aming babaguhin. Hindi yung term extension namin. At yung mga foreign investors dadating dito at magmamumuhunan sila 100% na kanila yung business na yun at malaki ang magiging pagbabago sa ating mga manggagawa. Tataas na ang sweldo. Paano? Tataas ang sweldo nila, ganun. At hindi na sila mga ibang bansa kasi mataas ang sweldo nila kaysa sila yung mga ibang bansa. Dito na sila magtatrabaho. Paano nga? Paano magkakaroon ng trabaho? Hindi nyo naman idinidetalye eh. Basta ganun lang eh. Basta ganun lang yung sinasabi nyo. Wala na mga eksplanasyon, na konkretong eksplanasyon na nagmumula sa ating mga opisyalis ng gobyerno patungkol doon sa sinasabi yung economic provision na babaguhin nyo. Explain nyo. Before kayo, mag-crop muna kayo. Tapos explain nyo. Bago kayo magkaroon ng mga ganyang people's initiative na yan, gano'n. Malabo eh. Brief explanation lang, hindi nyo dinidetalye kung ano yung mga, alam kong masalimuot yan. Hindi pwede explanation lang yan na magdadala sila dito na trillion dolyar na makakatulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ganon, tapos magkakatrabaho. Ano yun? Ano explanation yun? Hindi pwede yung ganon. 100% na kanila na yung negosyo. Ano yung mga provision na yun? Malabo. Yun nga lang akap eh. Yung akap na ayuda. Hindi pa alam ng mamamayang Pilipino kung ano ba yan. Ano yan? Ine-explain nyo lang doon sa mga kababayan nating mahihirap na explain nyo sa kanila. Paano naman kami? Ako, hindi na ako taxpayer ngayon eh. Paano naman yung mga taxpayer? Taxpayer pa rin naman ako. Kaya lang sa ibang pamamaraan. Taxpayer pa rin ako eh. Bumibili pa ako ng pangunahing produkto eh. May 12% VAT yun. Di ba? Kumakain pa rin naman ako sa mga Jollibee. May 12% VAT yun. Binabayad ko sa tax natin. Di ba? Yung mga gamot ko, halimbawa, kulang yung gamot kong binigay sa aking ayuda. Di syempre, bibili pa rin ako. May tax pa rin yun. Kaya nakakalungkot na hindi ine-explain sa mga taxpayers kung ano po yung economic provision na yan. Mababaw yung mga explanation nyo, hindi na maintindihan. Minsan pa nga, i-Englishin nyo pa. Paano naman yung hindi gaano nakakaintindi ng English? Hindi po ba? Hindi na po lahat. Pero paano po yung iba na hindi gaano nakakaintindi ng English? Na palagi pa, meron yung English kayo, todo English kayo. Kailangan natin English kasi international language yun. Pero, yung pong yung nasa pagkaganyang mga sensitibong mga bagay, kailangan Tagalogin nyo. Hindi naman na makikinig sa inyo yung ibang bansa eh. Patungkol dyan sa mga sinasabi nyo dyan sa Kongreso. English kayo ng English. Ang kausap nyo taong bayan. Pilipino. Hindi yung mga taga-ibang bansa. Di po ba? Tama po ba ako mali? Tama po ako doon. Ang kausap nyo dyan sa Kongreso, yung mamayang Pilipino na naninirahan at residente din sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya kailangan Tagalogin nyo yung inyong pagpapaliwanag. Okay na yung mga taglis eh. Pero if pure yung English kayo ng English para lang kayo magmukhang matalino, hindi po. Hindi po ganun. Huwag naman po sanang ganun. Tagalogin nyo pagka kayo nagsasalita sa Kongreso. Tagalogin nyo sa Senado. Yung inyong mga sinasabi. Kasi ang kausap nyo po dyan, ang mamamayang Pilipino. O sabihin na natin yung mga issue na yan. At meron kayong mga investigasyon. Tagalogin nyo. Para maintindihan, lubos na maintindihan ng bawat mamamayang Pilipino. Bigyan ko kayo ng example.
sa Singapore, pag sila nasa kanilang mga usapin na kanilang panloob na problema o kanilang panloob na solusyon sa mga dapat gawin sa kanilang bansa, marinig nyo ba mag-English yan? Hindi. Singaporean sila eh. Sa China, sabi na naman, hindi ayaw kay KB, pro-China ka, pro-China ka. Hindi. Hindi po, ihahalin tulad ko lang sa China. Sila ba yung nag-i-English pagka sila merong mga meeting patungkol sa nangyayari sa kanilang bansa? Hindi. Sa Hong Kong, Chinese sila eh. Taiwanese. Sa Indonesia, mag-i-English ba sila doon sa kanilang mga mamayan doon? Mag-i-English ba? Mag-i-English sila? Hindi. Dito lang kasi nangyayari sa pagkakalam ko po, dito lang sa ating bansa yung ganyang ang ating kongreso, ang ating senado, talaga namang dire-diretsong mag-i-English. Ang kausap nila mga Pilipino, ano ba salita natin sa Pilipinas? Di ba Pilipino? Tagalog? Ay, kung pwede nga lang may may interpreter doon, may subtitle pag tatagalog nyo. Kailangan dapat may Visayan word din yon. O may Ilocano words din yon. Di ba? Para maintindihan ng bawat isang mamang Pilipino. Pero tama na yung magtagalog na lang kayo. Kasi maintindihan yon ng mga Ilocanja, mga Bicolandia, mga Kapampangan, mga Panggalatok, mga Bisaya, mga Maranao, para maintindihan nila Tagalog. Kasi yun yung ating national language, Tagalog. Tayo yung mga Pilipino na dapat kayo magsalita ng Tagalog. Yun po, hindi pa. English pa kayo. Parang ang kausap nyo yung mga taga-ibang bansa. Pilipino po ang kausap nyo dyan. Patungkol dun sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun lang po. Yun lang po ang aking medyo, talagang magtagalog kayo. Magtagalog kayo. Kawawa naman po yung iba na yung pasintabi po, yung marami po tayong mga kababayan na mga mahihirap na hindi nakapag-aral. Yung in-interview ko nga lang aminado siyang grade 3 lang siya. Yung nasa UK ngayon, nasa United Kingdom, na si Miss Niva. Yeah, grade 3 lang siya. Tinapos niya. Pero ano nangyari? Ayaw niyang, kumbaga, dito siya sa Pilipinas, naging kasambahay siya rito, ayaw nga niya tawagin siyang kasambahay. Katulong ako! Katulong! Talagang in words na, hindi ko na kailangan sabihin kasambahay. Pakeme-keme pa. Katulong po ako. Gagandahin niyo pa yung pangalan namin, katulong naman kami, gagawin niyo pang kasambahay. Katulong ako. Yun pinagdidiinan niya. Panoorin niyo yung vlog ko kay Miss Niva na nasa United Kingdom. Residente na siya, citizen na po siya doon sa United Kingdom. At pinaglaban niya. Sige, katulong siya dito. Sabi niya. Tapos, walang mangyayari din sa, kagaya nga yung sinasabi niya, mag-i-empleyado ako. Sober siya mag-i-empleyado ako. Nag-empleyado ako dyan sa Pilipinas. Dito, sa ating inang bansang Pilipinas. Tapos, pagka naging, may age limit pa. Noong mga panahon na yun, guys, may age limit. At, hindi ko alam ngayon, sa panahon ngayon, kung may age limit pa rin tayo. Kasi nung panahon namin, pag umabot ka, pumunta ka sa mga dyaryo, wanted sower, 25 to 30 years old. Di ba? Minsan pa nga, may ilalagay pa, with pleasing personality. Di ba? Kalokohan yung mga ganun. May age limit. Hindi ko lang alam dyan sa mga SM malls, yung mga ating mga kapwa mamihirap na nagtatrabaho sa mga SM, sa mga galeriya o sa Ever o sa saan pa man na mga negosyo dito sa ating kapaligiran. Kunya may mga age limit. Hindi pa ako nakakapagtanong. Pero tatanong ko yan. Pero palagi ko meron may age limit yan kasi wala akong makikita doon na may edad na na nagtatrabaho doon. Alam mo, yun nasa counter. Mga bata pa yun. Yung bagger. Yung mga nag-aayos ng mga paninda doon sa, sabihin na natin sa SM na, o sa Pure Gold, o sa anong pamang groceries. Puro mga bata po yun. May makikita kayong may edad na doon. Halimbawa, sabihin na natin 30 above. Maring meron, mga supervisor na yun.
mga manager na yun. Pero yung sasabihin yung mga empleyado, mga new coming employee, wala. Wala akong nakikita may edad na ron. Yung sabihin mo mga 30 plus or 40 plus. Naku po, wala. Di lalo na pag 50 plus. So, nagkakaroon tayo ng discrimination. Yung po ang sinasabi ni Miss Niba na nakipagsapalaran sa United Kingdom. At pinagtanggol niya ang kanyang mga karapatan. Yun po ang kinayaw niya dito sa ating ng bansang Pilipinas. Kaya siya nag-ibang bansa na lang at nagpumilit na maging citizen doon sa United Kingdom kasi doon walang discrimination doon. Miski sa Hong Kong, napunta ako sa Hong Kong or even sa Singapore, even sa Malaysia, sa Thailand, makita mo sa fast food chain nila, alam niyo mga pangkaraniwan doon, makakakita ka pa rin ng mga senior citizen na nagtatrabaho. Nagtatrabaho talaga. Senior citizen na. Nagtatrabaho pa rin. Kahit na siguro may mga pension sila, pero mga nagtatrabaho pa rin. Sa Hong Kong, nakakita ko nun. Sa Singapore, nakakita ko nun. Yung mga ganong tao na walang discrimination sa kanila. Kahit matanda ka na, kaya mo magtrabaho ka. Tatanggapin ka namin. Kung alam mo yung trabaho. Pero dito sa Pilipinas, kaya pa magtrabaho. Ang problema nila yung edad. 40 years old and above na sila. 50 years old na sila. 60 years old na sila. Kaya pa nila magtrabaho pero tatanggapin ka ba? Hindi. Wala akong nakikita. Sa mga malls lang. Wala akong nakikitang matanda na yung senior na nagtatrabaho pa. Wala. Wala talaga. So ano tawag doon? Discrimination yun. Discrimination yun. Yun ang sinasabi ni Miss Niva ng United Kingdom. Kapwa Pilipino natin, nagtrabaho dito bilang isang sewer at nagkaedad siya, hindi na siya matanggap na bilang isang sewer dahil may age limit. Ano ginawa niya? Katulong na lang siya. Ayaw niya magpatawag na kasambahay. Katulong siya. Yun ang pinagano niya. Katulong ako. Nagkatulong ako. Hindi ko nahihiya yun. Yun ang sinasabi niya. Hindi ko nahihiya maging katulong. Naging katulong siya sa Makating araw. Foreigner yung mga naging niya. Tapos sa limang katulong na sinasabi niya, binabanggit niya doon sa interview ko, sa limang yun, siya ang napili kasi masipag ang mga Pilipino eh. Dangan nga lamang, siya yung nakita nung amo na mas masipag. Siya yung dinala ngayon sa UK, sa United Kingdom. And that is, the history began for herself at naging citizen niya doon. Talagang nakipaglaban siya sa agos ng buhay. Hindi ko na po i-detalye yung kanyang kwento. Panoorin nyo na lang yung live interview ko kay Miss Niva Blanco, ang apelyido niya. Pero ang napangasawa niya doon, parang Bruce na yung apelyido. Bruce. Parang Bruce Willis, ganun. Bruce Lee, yun. Yung apelyido niya yung Bruce. Yun nakakalungkot po sa ating inang bansang Pilipinas. Hanggang sa ngayon, hindi pa nila masolusyonan yun. Simula pa nung panahon, sabi nga, ng Marcos Sr. hanggang dito sa Marcos Jr., yung usapin ng age limit, naroon pa rin. Yung usapin ng contractualismo, narito pa rin. So, tapos, bago kayo ng Constitution. Wala namang, nakakasakit ng ulo. Puso, kalma. Yun po guys. So, yun po lang ang topic ko ngayon na medyo humaba po. Ang topic ko po talaga yung yung aking monetization kasi na-monetize na nga po ang inyong lingkod. DIY KKB Informative. At ako naman po nasisiyan kasi ako po isang bayaran na ngayon. Ang nagbabayad po sa akin, gaya ng sabi ko, yung mga ads ko at ang nagbabayad nun, kayong mga viewers ko, kayong mga subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo. 6,000 ano ba pagkakaano ko doon? 6,200 going to 6,300 na tayo guys eh. Parang 12 na lang o 10 na lang. At tayo marireach na natin yung 6,300. Ako po yung lubos na papasalamat sa inyo lahat. Yung mga napapadaan dito, maraming salamat po sa inyo. Yung pinapanood yung aking mga hindi naman subscriber at nanonood sa aking mga vlog, maraming salamat po sa inyo lahat. At lalo sa subscriber ko na nanatili sa aking YouTube channel DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo.
Kayo po ang tunay kong mga amo. Kayo po ang tunay kong mga boss. Dahil kayo po yung aking, yung nagbabayad sa akin para tayo umasenso o para tayo magkaroon ng earnings dito sa ating YouTube channel. Dahil kailangan ko rin po yun. So, pumayag na ako maging bayaran. Bayaran na po ako ngayon. So, at panawagan ko po dun sa ating mga kapwa Pilipino, tayo po ang dapat na magkaisa. Kung ano man po ang kulay nyo, kung kayo po ay dilaw, kung kayo ay pula, kung kayo ay berde, kung kayo ay ano man po ang kulay yan sa politika, tayo po ang dapat nagtutulungan. Dahil tayo po ay naapektuhan dito sa baba, sa laylayan ng lipunan. Hindi po sila ang naapektuhan doon. Gagawa sila ng batas, kung ito man mali o tama, tayo po ang maapektuhan. Bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya po ang aking panawagan po, magkaisa po tayo anuman po ang kulay natin. Huwag po tayo mag-away. Dahil po tayo ang dapat na mga kakampi. Hindi po dapat nating kampihan yung mga politiko. Kahit anong kulay yan. Inuulit ko, kahit anong kulay yan. Hindi po natin dapat kampihan yung mga yan. Kasi po, bawat kilos nila, bawat galaw nila, tayo po ang naapektuhan. Mabuti man yan o masama, tayo pa rin po ang naapektuhan. So, overall, tayo po ang dapat maging magkakampi. Magkakapit kamay, magkaisa tayo dito sa ating ng bansang Pilipinas. Yun po ang aking panawagan sa inyo. Tayo po ang dapat magkampihan. Hindi po tayo dapat kumampi sa isang politiko. Napakahirap po nun. Napakahirap po nun. Unuulit ko, tayo po ang magkakakampi. Ano man po ang ating kulay sa politika. Hanggang dito lamang po, guys. Maraming salamat po again sa aking mga viewers at lalo-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. Maraming salamat po. Medyo mahaba po. Pasensya na po. See you on my next vlog, guys. Bayaran na po ako ngayon. Bayaran si DIY KKB. Bayaran. Thank